Magandang araw, universe. Magandang araw, mga friending. So, patapos na yung month of August. Ah, Kanina, nagpunta ako ng palengke and one of my friend, nagkita kami, nagtatanong siya kung saan nakaburol yung isa sa anak ng kaibigan namin. So, this month of August, maraming deaths, mga sumakabilang buhay na mga kakilala, kamag-anak ng kamag-anak, kaibigan. So, my heart saddened for them. So, dun sa mga naulila. Hindi natin maiiwasan yun sa parte sa amin, lalo na kami, alam namin na death is part of the plan of salvation. And lahat tayo, even Jesus Christ, dumaan dyan. No? Lahat tayo, may mauuna, may mahuhuli. So, minsan, kinatatakutan ng karamihan yan sa atin. Pero, ang pagsilang ay pinaghahandaan natin. So, bakit hindi ang pagpanaw natin? Kaya naisip ko na gawin itong video na to. At sana si Mameta, hindi niya ito flag. Kasi this is not self-destruction. This is self-preparation. Hindi para sa akin, kundi para doon sa mga maiiwan ko pagdating ng araw. Don't get me wrong, hindi ako terminally ill. Pero, meron akong hypertension and enlargement of the heart. And I'm taking my maintenance 11 years na. So, I'm being practical kung bakit ginagawa ko ito. At ayoko yung pagdating ng oras na hindi na ako makapagsalita at makapaghabilin, it's too late for me. So, isa nga sa mga kaibigan ko, nahiga lang siya sa sopa, natulog lang. So, and then yun na. Ayokong mataranta yung mga maiiwan ko kapag dumating yung oras. So, ito yung mga gusto kong mangyari kapag ako ay mag-pass through the veil. So, yung dress ko, isinulat ko pa. Siyempre, ako nga na may gusto, hindi ko lahat matandaan kung hindi ko isusulat, lalo na yung mga maiiwan. So, yung dress ko, large. Kung hindi ako makakabili, no? Kasi I'm planning to buy my own dress. So, yung gagamitin. And my shoes is size 8. Okay. Ang magbibihis sa akin ay yung 3 kong prinsesa together with my friend. Si Precious Aquino, bahala na siyang pumili kung sino ang gusto niyang makasama. At kindly assist yung mga prinsesa ko. Siyempre, ang coffin ko, because practical ako. So, my family, don't get me wrong, hindi ko kayo pinagbabawalan na ibigay yung best sa akin during that time. Pero, tulad ng lagi kong binibilin sa inyo, yung pinakamura. I don't want yung mahal. Magsasayang lang kayo ng pera doon. Ang importante sa akin is yung ngayon, yung buhay pa ako ngayon. So, hindi ko na mararamdaman yan, hindi ko na makikita, kaya okay lang sa akin yung pinakamura. Huwag nyo nang intindihin kung ano yung sasabihin ng ibang tao, basta kung ano yung binilin ko, yun ang gagawin ninyo. So, alam nyo naman na hindi ako mahilig tumanggap ng regalong flowers. No, though I love flowers, I love to see flowers. Pero ang gusto ko is yung flower na nasa paso at mga plants. Sa mga halaman, wala kayong poproblemahin. Marami ako niyan. And during the funeral service dito sa bahay, so, eto yung mga music o yung mga hymns na gusto kong kantahin ninyo at ng mga pupunta. And sa bawat pagkanta, after ng isang kanta, merong mga friend ko na magsasalita kung bakit ko sila naging friend at kung ano yung mga naaalala nila sa akin o ng mga bagay na ginawa namin o pinagsamahan namin para masabi kong kaibigan ko sila. Yan. Or mga kakilala. Kung hindi man close friend na gustong magsalita as kakilala, just fine. So, ito yung mga hymns. Number 1, Now Let Us Rejoice. Hymn number 3, Hold to the Rod.
Hymn 207:4. Truth reflects upon our senses. 273. Today, while the sun shines. 229. Improve the shining moments. 226. You can make the pathway bright. 228. Improve the shining moments. So, yun yung mga gusto kong kantahin ninyo during that time. So, sa funeral or sa wake. Okay. Sa ano to? Kasi sa atin, alam naman natin na kapag ka mayroong pumapano, nagbibigay tayo ng funeral service, kumakanta tayo. Pero ayokong basta kanta lang, gusto kong magsalita yung mga friend ko. O yung mga kamag-anak or na gustong mag-share ng feelings nila kung paano ko sila at kailan ko sila naging kaibigan. And kasi sa mga funeral service kasi minsan may mga kumakanta. It's okay. Pero ang gusto kong makanta is nakakantahin nyo is yung mga kinanta ko sa Star Maker. So you can click, marami din yun. Pwede na kayong pumili doon. So yun na lang ang gagawin ng mga maiiwan ko. Yun, yung sa Star Maker. And service in the church. Ang gusto kong suot ng family ko, of course, white. That is one of my favorite color. So white para magaang. Please don't wear black kahit sino sa inyo. Kahit yung mga makikilibing, sa makikipaglibing sa friends and relatives ko, red. Red and white. So, ang gusto ko na naka-white lang is kung maaari yung family ko. And the rest is red. Tatanungin niyo ako kung bakit red? Because red is a symbol of the blood of Jesus Christ who atoned our sins and my sin. And gusto ko maging reminder sa family ko at sa mga kaibigan ko. So I want red. So kahit hindi ko na makikita yon, nai-imagine ko, I'm happy to see. So sa totoo lang. So yun ang gusto ko. So sa service, yung opening hymn, Count Your Blessing. And the closing hymn is Called to Serve. So yun ang gusto ko na mangyari. And yung sa magiging talambuhay ko, kasi usually nagsasalita yan, tinatawag na eulogy, I want my first princess na si Kaisel ang magsabi ng talambuhay ko. So ay ipiprepare ko yung iba dyan, syempre hindi niya alam, dagdagan niya na lang ng mga bagay na alam niya pa sa akin. And yung response, any sa family ko, kung sino ang may gusto. But I want my family, yung 4 kong anak na ay magsalita. So, sa talk, si Joey Hukutan Jr. about the plan of salvation, resurrection, and everything. And the rest, yung dalawa is message. So, yung family ko, mag-message sila. And syempre, ang tatanggap ng tawag nito, yung pasasalamat, yung husband ko. Siya yung magsasalita kung ano yung mga sabihin na natin, magre-respond sa lahat ng mga nangyari. So, sa Forest Lake naman, may mga service din doon. Nakita ko yun. Palagi kasi akong uma-attend sa mga funeral service. Kaya medyo nagkakaroon na ako ng idea. Yung mga immediate family ko, tsaka relatives. Kasi yung friends ko, nagkaroon na ng pagkakataon during sa funeral service sa home. So, gusto ko namang magsalita is yung family ko. And I want to ask Precious Aquino na magsalita ka dyan before, no? Bago ako ihatid sa huling hantungan. So, siya yung tinuturing kong kapatid mula nung dumating ako dito sa La Union. Though marami akong mga kaibigan, pero sabihin na natin, true, thick, and thin. Ayan. So, dahil hindi nga ako taga rito, at wala akong mga kapamilya dito, wala akong family kasi hindi nga ako taga rito, siya yung naging parang family ko. So, I'm thankful for that. So, dan sa Forest Lake. At ito pa pala sa church, no, usually is nagkakaroon ng picture taking. So, you can do it. Pero,
doon sa kabilang ano yon, kabilang side. At ang mag-initiate noong tawag nito, mag-a-assist, no? Maraming kung pwede yung kaibigan kong si Ruth De Leon pagdating sa picture taking. Siya yung magsasabi kung sino yung mga magpipicture na. And if she like, I want her to participate doon sa pag-a-assist sa pagbibihis sa akin. So, yun yun. And pag dinatid na ako sa huling hantungan, ayokong ilalagay doon sa ibabaw is Bermuda grass, no. I'd like ang ilalagay doon ay Vietnam rose sa ibabaw. No, Vietnam rose, and in this order. So pink, tapos pink or red kung meron. So pink, white, and orange or yung peach, in that order. So basta nasa gitna yung white, kahit anong ayos. So basta bumula sa taas is pink or red, white, and orange. So, yung pag-aalaga, hindi nyo niya problemahin yun kasi kapag dadalaw kayo, you can do it. No? So, and pag dumating ang araw na yon, ang bilin ko sa mga anak ko, mourn with each other shoulder. So, mag-iyakan kayo sa kanya-kanyang yung balikat. At sa sa tig-isa yung yakap. Huwag kayong iiyak sa mga rooms ninyo para ipasipay yung isa't isa. You can cry with your heart content. Mourn, then after that, move on. Kaya nga pinakanta ko sa inyo yung call to serve kasi yun ang pagtingin ko sa pangyayaring yan. So, yun ang mga gusto kong mangyari. And sana ko ililibing, syempre nakaprepare na tayo dyan sa Forest Lake. No? Meron na akong binabayarang lote dyan, just in case. So, don't be sad. It is a part of the plan of salvation. And itong ginawa ko, hindi to for the sake of reels. I don't care what Mamets tingin niya dito. Pero hopefully, hindi niya to i-plug or i-restrict. Because this is not self-destruction. For me, this is self-preparation. Kasi, minsan kapag sasabihin mo ito ng harap-harapan sa mga mahal mo sa buhay, hindi nila gusto. No? Maaring kayo, mag-react din kayo. Bakit? Ano yung ginagawa ko? Well, ito yung gusto kong mangyari, na kapag ka nandyan na ako, baka hindi ko na maalala lahat. So, habang, eto nga, nung sinusulat ko to ay ini-imagine ko, tapos kung ano yung gusto kong mangyari, nalilimutan ko pa nga yung iba, hindi ko pa nga alam kung baka may nalimutan pa ako dito. Pero ito yung mga importanteng bagay na gusto kong mangyari para hindi na sila mataranta at mag-isip. Yun ang gusto ko. And hopefully, naging malinaw ito, uulitin ko, naging malinaw ito sa mga family ko, especially. And let's love each other while I am here. Kung ano man yung mga weaknesses ko, bear with me till the end. Hindi tayo magsasama dito ng forever. This life is temporary. And mind you, sa ngayon, kapag iniisip ko to, payapa yung isip ko. Payapa yung puso ko, pero nalulungkot ako hindi para sa sarili ko pag dumating ang araw na yon, pero para sa maiiwan ko. But, uulitin ko, we need to pass in the other side of the veil to become resurrected and live eternally. So, kailangan natin yun. And what I'm doing today is preparing myself for that event. Ayoko na pagdating ng araw na mangyayari yan, isa ka pa kayo mag-iisip kung ano yung mga gusto ko. So, ito na yun.
hindi na kayo mag-iisip. You just do it. Play this video kung may makakalimutan kayo. And record it. Ngayon pa lang chingay. So, you can do it your part. Yung talambuhay ko kasi magagaling kayong mga content writer. Even my weaknesses, you can tell them because I'm not perfect. I don't care. Kasi, tulad nga ng sinabi ko, lahat ng sasabihin nyo, maaaring hindi ko na marinig. Pero, sana habang tayo naririto pa, let's love each other truly. Sarang he. I love you mga prani. This is not the end. I can make many videos pa. Bye!